بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bagong lahat tayo muli ay magbukas sa pagdakila, pagluwalhati, pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig at sino man nagsunod sa kanya at magsisusunod pa hanggang sa huling araw. Hinahabilin ko sa sarili ko at kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na abutan tayo ng kamatayan na tayo ay hindi pa Muslim o nananatiling Muslim tulad ng habilin sa atin ni Allah sa Tanzil o pinababang aklat ang Quran. At tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang ibang pinakamainam o totoong salita na mas higit pa sa Quran at ang pinakamainam na gabay na dapat nating sundan bilang Muslim o nag-aangkin man ng palataya, walang iba kundi ang bahagdan na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pilalang bagay sa buhay na ito ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng ay ihulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Batay sa salisay hadith wa an Abdullah bin Ganami al-Bayadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mais ba yung ating tinig? Choppy ba? Parang may nagbe-message sa atin na choppy daw yung ating boses. Estadadnan? Tulputol ba? Yes po, clear po, Abla. Ay, clear po, Ustad. Medyo minsan po ay naputol. Opo, pasensya na po kayo kaya opo, kasi may bagyo eh. Kaya medyo ano yung ating signal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana hina yusbih Allahumma ma asbah min ni'matin fa min Allah wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukru faqad adaa shukra yawmihi wa man kala midhu dhalika hinna yumshi faqad adaa shukra laylati o kamakal. Siya nagsabi na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang magsabi nito sa umaga, o Allah, anumang biyaya mayroon ako ngayong umaga ay mula ito sa iyo. Nag-iisa ka at walang kapares, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. At tunay na nagpapasalamat siya, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang bumanggit nito, sa umaga ay tunay ngang nagpasalamat ka kay Allah sa umagang iyon. At kung ito ay banggitin mo naman sa gabi, ikaw ay tunay ngang nagpasalamat sa gabi o sa gabing iyon. Next slide po, Ustad. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa umagang ito, muli dyan sa inyo sa Middle East at sa hapon naman ito sa Pilipinas, sa Far East, ito ay walang iba pa rin kundi sa pagtalakay natin sa aklat ng Sharh al-Asma'ul Husna o yung pagpapaliwanag natin sa pangalang magaganda ni Allah. At sinabi natin na ito ay may kinalaman sa akidatu sahiha o tamang paniniwala ng isang Muslim na nagpapakita na ito ay mahalaga o napakahalagang paksain na may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah. Next slide po, Ustad. Noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang patungkol sa paksain ng dua. Ano ba ang pakahulugan ng dua ayon sa mga scholar at ano-ano ang pambabatas patungkol sa dua? At ano-ano ang mga pumipigil o nagiging harang para sagutin ni Allah ang ating mga dua. Next slide po, Ustad. Basa pa, Ustad, ang ating matan. Wala po kayong boses. Qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Walidhalika qala fad'uuhu biha wa hadha shamil li du'a al-ibadah. ودعاء المسألة فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. Naam, barakallahu fiik. So, sinabi o winika ng ating butihing ustad na sinabi ni Allah sa Quran o sinabi ng kataas-taasan, walillahil asma'ul husna
fad'uuhu biha. Na kay Allah ang mga pangalang magaganda, kaya manalangin tayo na gamit ang mga ito bilang utos sa atin ni Allah. At sinabi ng mga scholar na ang kahulugan niya ng fad'uuhu biha, na manalangin tayo gamit ang mga ito. Ito yung kumpletong pagsamba sa paraan ng paghiling o paghingi. Kabilang po dapat dito sa ating pagdudua yung pagsusumamo ng paghingi. No, yung tulad nating hinalimbawa noong nakaraan na hindi ka pwedeng manghingi, pahingi nga, kung ayaw mo, wag mo. Kailangan kung hihingi tayo kay Allah, kasama dito yung kababaang loob at pagsusumamo. Kaya kayo o tayo ay dapat na merong kababaang loob at nagsusumamo kay Allah, na kung saan ito naman na nararapat para sa ating mga kahilingan. Next slide po, Ustad. Sabi nga natin nakaraan, ano ba o maana o maana, ma huwal ta'arif al-ulama fi du'a? Ano ba yung pakahulugan o ano ba yung paglalarawan nila patungkol sa dua? Na sinabi nila, ayon sa ating butihing Imam As-Sa'di rahimahullah, ad-du'a mas'ala wa talab. No? Sabi ng ating butihing Imam As-Sa'di, ang may akda ng aklat, na anya ang dua ay paghiling o paghingi. Paghiling kanino? Paghiling kay Allah ang kataas-taasan ng anumang bagay na makikinabang tayo dito sa mundo at sa huling araw. At anumang maaaring mangalaga sa atin kasama dito sa mundo at sa huling araw. Sinabi nga ng mga scholar, ad-du'a wal ibada, no? Next slide po, Ustad. Pakibasa po yung sunod na matan. Basa po, Ustad. عن النعمان بالباشر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل به أعطى. سؤالي هو ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Mashallah, tabarakallah. Barakallahu fik, no? So, dito binanggit ng ating butihing ustad, batay doon sa matan o pangungusap na inuulat doon sa aklat, na kung saan nagsaad si Nu'man bin Bashirin, kalugdan nawa siya ni Allah, na ito ay nagsabi na narinig niya na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na ang dua ay gawaing pagsamba. Pagkatapos binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya sa Quran sa pagsasabi, ad'uni astajib lakum. Na manawagan daw tayo bilang utos ni Allah sa kanya at sasagutin tayo. At silang mga nagyabang o nagmalaki mula sa kanyang mga alipin o mananamba ay papapasukin anya sila sa impyerno na kahiya-hiya. Ay ulat sa Kabanat Al-Ghafir. At ito ang sagot natin sa tanong na bakit kailangan nating magdua kay Allah. Kasi ito yung minsan o kadalasan na halimbawa meron kayong mga kasamahan na hindi Muslim sa inyong trabaho. Sabihin, ba't kayo sala ng sala? Ba't kayo dua ng dua? Kasi dahil ang dua ay gawaing pagsamba. In short, sagutin natin diretso. Ang dua po kasi ay gawaing pagsamba. Sa ating pagsasagawa ng dua ay nasasamba namin si Allah. At kung ang ating dua ay ipapaling natin sa iba o magdudua tayo sa ibang Diyos maliban kay Allah, ito ay bilang pagpapasobra-sobra sa ating relihiyon. Ito ay malaking pagkakamali, ito ay malaking kasalanan na tinuturing sa ating relihiyon. At sa bersikulo po na inyong narinig, na binasa ng ating buting ustad, ating matututunan na namumuhi, nagagalit si Allah sa sino mang hindi tumawag sa Kanya, at sila ay tinawag ni Allah bilang mga hambog o mayayabang. So kapag hindi ka pala marunong magdua kay Allah, hindi ka marunong humiling kay Allah, no? Ang tawag sa iyo ng aya sa Quran ay isa kang hambog o mayabang. No? Subhanallah, dahil hindi ka marunong manawagan kay Allah. At sila ay iuhulog ni Allah, bunga ng kanilang kayabangan, iuhulog sila ni Allah sa impyerno, wa iyad billah. Next slide po, Ustad. Sinabi natin na dagdag pa ng mga scholar, aw maana ang dua huwal ibada sawaan astajib o lam yastajib, no? Binasa ng ating buting ustad na ayon sa matan o sa panulat ng aklat na anya ang ating dua, tandaan niyo to, no? Ang ating dua, sagutin man o hindi ni Allah,
ito ay gawaing pagsamba. Kaya ito yung bagay na magtutulak sa atin na meron kasing mga tao sa atin na mainipin, no? Kapag nagdua sabihin, parang ang tagal sagutin ni Allah yung aking dua, o parang ayaw sagutin ni Allah ang ating dua. Ito po ay bawal nating isipin, no? Na iniisip natin tulad ng mga Hudyo, pinaratangan nila si Allah na siya ay barat, no? Madamot. Wiyadbillah, no? Huwag natin isipin ito. Maaring merong delay sa ating dua na alam natin ang dahilan kung bakit sa ating mga sarili, no? Kaya sabi ng mga scholar, sinagot, hindi sinagot ang ating dua, ito ay tinuturing na gawaing pagsamba. Bakit? Dahil ito ay pagpapatunay lamang, pagpapakilala lamang sa iyong sarili na ikaw ay walang kakayahan na ibigay mismo sa iyong sarili o sa iyong pamilya ang iyong kailangan o hinihiling. Kaya tayo ay lumalapit kay Allah na siyang meron na tinawag naman sa aya bilang As-Samad. No? Ito ay bilang pagpapakilala sa iyong sarili na ikay walang kakayahan. Lumalapit tayo doon sa merong may kayang magbigay. No? Kaya ito ay tinatawag natin na ibada. Sinagot, hindi sinagot. Next slide po, sir. Ngayon sabi natin, ano bang dahilan na hindi sinasagot ni Allah ang aking mga dua? O halimbawa yung inyong mga dua o yung ating mga dua. Sinabi nga ng ating buting ustad, no? Wa min ad-du'a la yasma', na kung saan merong mga dua, kahilingan, panalangin na hindi dinidinig. Ang kahulugan niya nito ayon sa mga scholar, hindi siya sinagot na para bang hindi ka naririnig, no? O kaya parang may busal yung kanyang tenga, may takip, na kung saan hindi nailagay sa kaayusan yung iyong dua kay Allah. Maaring ikaw ay lumapit, no? Sabi natin, maaring ikaw ay lumapit at merong mga bagay na nagiging dahilan para maging harang sa pagsagot sa iyong dua. Kaya sabi nga naman scholar, nakakita ka ba ng tao na kaharap mo, kausap mo, pero parang hindi naman nakikinig sa iyo, no? Sa iba nakatingin, sa iba nakapaling, no? Hindi nagbibigay pansin sa mga sinasabi nyo. Ito yung binigay na halimbawa ng mga scholars ng Islam. Sabihin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min du'ain la yasma', na mayroong mga dua na hindi dinidinig. Next slide po, sir. Sabi nga ni Sheikh Shalih Al-Fawzan, marami pong kadahilanan kung bakit hindi sinasagot ni Allah ang ating mga dua. No? Sabi nga natin, ito ay isa-isahin natin, insyaAllah. Sinabi ni Sheikh Shalih Al-Fawzan, hafidhahullah, pangalagaan nawa siya ni Allah, na ang ilan sa mga pumipigil sa ating dua kay Allah ay ang mga sumusunod o yung 5 ya'li. Next slide po, Ustad. Una dito, yung hindi pagiging ikhlas ng ating mga puso o damdamin sa paghiling kay Allah. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Na wag tayong magdudua, wag tayong hihiling kay Allah, wag tayong mananalangin kay Allah na kung saan may kasamang ibang Diyos sa ating paglapit sa Kanya. Nakakita ba kayo ng gano'n? No? Kasi may mga Muslim, o kaya Muslima, kunyari nagdudua siya kay Allah, no? Nakataas yung kamay niya, pero yung kanyang puso ay merong kanaisan o nagnanais o nag-aakala, sabihin natin yung kanyang damdamin, na merong ibang makakasagot ng kanyang dua. Meron pong ganyan, subhanallah, ayon sa ating mga scholar. No? Nagdudua ka, pero dun sa iyong kaibuturan ng puso mo, no? Na hindi naman si Allah magbibigay nito, ang kafil ko, ang sponsor ko, o hindi naman si Allah magbibigay nito, kundi ang habi ko. Wayadabillah, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kaya huwag tayong magtatambal sa ating dua. So paano ba ito uunawain? Magdudua tayo kay Allah na alam natin, batid nyo sa inyong sarili, na maaaring gumamit si Allah ng tao o bagay para ipagkaloob sa iyo ang iyong kahilingan. Next slide po, Stad. Pangalawa, sabi natin na dahilan kaya nauudlot o may harang ang ating dua, dahil sa pagiging sarado ng puso sa ating dua, no? Inaakala nyo na, wala, hindi masasagutin ni Allah to no? No, parang binibigyan niya na parang imposibleng sagutin itong dua na to. No? Ito ay mga halimbawa na makikita natin sa pangyayari sa buhay ni Sayyidina Musa alayhi salam. Sabi natin na sila ay nasa kote na. No? Nandun na sila sa ending ng part ng lupa na kanilang tinatakbuhan. No? Ang kabila, dagat na pula. Anong sabi nila? Ay, wala na, huli na tayo. Hindi na tayo didinggin ni Allah, subhanallah. Ito yung mga bagay na pinagbabawal sa atin at nagiging dahilan para harangin,
no? O maudlot yung ating dua. Qala Allah Ta'ala, "Idza sa'alat ibadi anni fa inni gharib, uhibbu ad-da'wa idza da'an." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kapag tinanong ka ng aking mga alipin o mananamba o Muhammad, sabihin sa kanila na ako ay malapit. Ibig sabihin si Allah malapit. Ako ay sumasagot sa panawagan kapag sila'y nananawagan. So itanong mo yan sa isip mo, Muslim, no? Kung tatawag ka kay Allah, malapit si Allah. Kasi usually po ang tao, wa'yad billah, no, yung pangalagaan tayo ni Allah, no, na kapag tayo ay merong suliranin, tayo merong pinoproblema sa buhay, iniisip agad natin yung malayo, no? Siguro yung nasa kamag-anak ko nasa Amerika pwedeng tumulong sa akin. O kaya sabihin na, o kaya siguro yung kaibigan ko na nasa Canada, no? O kaya sabihin natin, andito kami sa Pinas, ni Ustad na. Sabi, ay baka ang JDC ang pwedeng makatulong sa atin. No, nawawalang o naiisang tabi natin, naitsapwer natin na mayroon palang isa na tumutugon sa dua na siyang malapit, walang iba kundi si Allah. Normal po to, katotohanan, hakiki na nangyayari, no? Kapag tayo may suliranin, unang pumapasok sa atin ang nilalang ni Allah na kapareho nating namamatay. Hindi natin naaalala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ba? Subhanallah. Sabi nga natin, pag meron tayong pangangailangan, sinasabi natin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw ang aming sinasamba sa paraan ng alin? Pagdudua, gawain pagsamba. Wa iyyaka nasta'in, at aming inaasahan sa lahat ng bagay at panahon na sasagot at tutugon sa aming dua. No? Subhanallah. Kaya ito yung mga bagay na dapat magtanim, mag-iwan sa atin o magbaon sa atin ng aral sa ating mismong mga sarili. Next slide po, Stan. Pangatlo, isang dahilan kaya pinipigilan ng ating dua ay ang pagkain ng haram ng isang Muslima, no? Kasama dito yung pag-inom ng haram, pagsuot ng damit na mula sa haram. Sabi natin ito ay napatunayan, pinaliwanag natin ng nakaraan mula sa salaysay na naiulat mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi nga ng mga scholar, akal haram id. Wa warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wa'id ash-shadid li fa'alahu. فإذا قد قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يربح اللحم نبت من السح إلا كانت نارا أو لها كما قال. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuulat na sinabi ng mga scholar na yung pagkain o paglunok ng pagkain na mula sa haram. Sabihin yung kwarta galing sa haram. Alam na natin ngayon, uso na naman ang botohan, no? Naglalagay ang mga sinasabi natin ang mga politiko, tatanggapin nyo, bibentahin yung boto nyo. Ito ay kasama sa pinagbabawal na salapi o kaya galing sa sabong, galing sa hay-alay, sa weteng, no? O kaya sa loto, mga bagay na pera na nagmula sa haram. Tapos ibibilang mo ng pagkain o bibili ka ng pagkain gamit ito at ipapasok to sa katawan. Ano ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yarbuh. Walang laman, walang kalamnan, buto at balat. Isama nyo na yung mga bilbil yung tumaba ng dahil sa pera na nagmula sa haram, walang iba ang unang dadapo dito kundi ang apoy ng impyerno, wa'yad billah. Kaya sino man sa atin ang kumain mula sa pera na nagmula sa haram, no? At yung pagkain ay pinasok nyo sa inyong tiyan, wa'yad billah, lumaki ang inyong pangangatawan. Sabi natin, ang katawan ay merong halong haram. Next slide po, Ustad. Pang-apat na dahilan na binanggit natin, yung pagputol ng isang Muslima sa ugnayan niya sa pusod o yung sinapupunan o yung ugnayan niya sa kanilang mga magulang, lalo na raw sa ating mga ina. Bakit? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَسَيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قَرْحًا وَوَضَعَتْهُ قَرْحًا. No? Subhanallah. May bidiin, may syadda, no? Karhan. Na sinabi ni Allah ang kataas-taasan, at hinabilin namin sa mga tao, sa inyo, no? Na sa kanilang mga magulang ay maging mabuti. Pinagbuntis sila ng kanilang mga ina, malinaw, ina, hindi ama. Pinagbuntis sila ng kanilang ina na merong kahirapan at isinilang sila habang siya, ang inyong mga ina, ay hirap na hirap. Hirap na hirap. Subhanallah. May diin na dito binanggit si Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay po, no? Na maraming mga Muslima sa ngayon, na sabi natin kagagaling makisama sa ibang tao, sa kanilang kaibigan, sa mga kaklase, pero kung tanungin natin kamusta sila sa kanilang mga magulang, ay matutunghayan natin sa iba at lalo mismo sa kanilang mga magulang na ang kanilang anak ay basura ang pag-uugali sa pakikisama sa kanila.
At di man lang kamustahin kung ano nang lagay. Gusto na kaya yung magulang ko, no? Kung may kinakain pa ba sila? May sinusuot pa ba sila? At maayos ba yung kanilang tirahan? Lalo ngayong bumagyo. Maraming lumubog. Nakamusta nyo ba ang magulang nyo kung paano? Ang bilis-bilis nyong lumimot, kayong mga Muslim, no? Sa mga taong nagturo sa inyo kung paano sila unang magsalita. Sa mga taong unang nagsubo ng pagkain sa inyong mga bibig. Sa mga taong unang nagturo sa inyo, paano kayo lumakad. Hindi pa nga kayo marunong magsuot ng lampin, kung lampin pa panahon nyo, no? Ang babaeng halos mamatay-matay sa panganganak sa inyo ay inyo nang ibinaon sa limot. Subhanallah. Next slide po, Ustad. At doon sa tanong na sinabi natin, ano ba yung pinakamainam na dua na maaari natin hilingin kay Allah? Tinaulat din sa hadith, wa an Anas bin Malik, qal, ja'a rajulun illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, ya Rasulullah, ayu du'a afdal? Qal, tas'alu rabbaka al-afu wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Si Anas po bin Malik, kalugdan nawa siya ni Allah, ay nagsabi na mayroon daw lalaki na dumating sa sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam. At ito ay nagtanong, o sugo ni Allah, ano ba ang dua na mas higit? Sinabi ng Rasulullah SAW, ang hilingin mo sa iyong Panginoon ang kapatawaran at kalusugan dito sa mundo at sa huling araw. No? Subhanallah. Sabi nga natin, ang Propeta Muhammad SAW ay hindi niya inutusan maliban na hilingin, na paramihin ang kanyang kaalaman. Rabbi zidni ilman. No? Rabbana laysa qal, Rabba zidni malan. No? Hindi niya inutusan ng Rasulullah SAW na hilingin mo kay Allah na paramihin ang iyong kayamanan. La. Hindi po. No? Kaya subhanallah, sa salisay nabanggit, hindi ang paghiling kay Allah ng kayamanan, salapi, ginto, o kaya sabihin natin malaking bahay, magagarang sasakyan, o kaya mamahaling mga kagamitan, pagkos ang pinakamahusay na dua ay ang kapatawaran at kalusugan dito sa mundo at kabilang buhay. Baka dua tayo ng dua, no? Ya Allah, bigyan mo ko ng kayamanan para mabili ko ng gadget yung aking mga anak. No? Ang hilingin natin ang kalusugan dito sa mundo at kabilang buhay. Subhanallah. Sabi nga ng mga scholar, ang kalusugan nyo, ito ay kayamanan dito sa dunya. No? Tingnan nyo ang mga milyonaryo, no? Subhanallah. Pag nagkakasakit, hindi nila ma-enjoy yung kayamanan nila. No? Mas masaya pa nga at mas nalulugod ang mga mahihirap, gusgusin, punit-punit ang damit. Pero masaya, naglalaro ng bombet lata, syatong, di ba? Kakakit sa puno. Pero may kayamanan, hindi nga makadampot ng sarili niyang tasa. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Sabi din natin na ang dua, tunay po, na pumipigil sa anumang kapahamakan o kasamaan na maaaring dumating sa isang tao. Lalo ngayon, sabi natin, panayan sa kuna. Subhanallah, mapa Amerika, China, no? Sabi natin, subhanallah, Korea, kamakailan Japan, tapos dumating na siya sa Pilipinas, dumalaw na, no? Sabi nga natin, 31 mula kagabi, 31 na ang namamatay sa baha. Subhanallah. Ang dua, ito ay bagay ng mga ngalaga sa atin. Wa an Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, la yanfa'al hadarun min al-qadar, walakin ad-dua yanfa'u mimma nanzal. Sabi po ni Mu'ad, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, walang pakinabang anya ang pag-iwas-iwas natin sa qadar. Ngunit ang dua ang kapakipakinabang para sa kung ano ang ipinahayag at para sa mga hindi ipinahayag. Kaya manatili sa dua o alipin ni Allah. Ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa hadith na ito, ating matututunan. No? Kung nais natin na tayo'y lumayo, 10 ng ating pamilya, sa anumang disgrasya o kapamahakan, ay magdua tayo. Hilingin natin kay Allah na tayo at ang ating mga pamilya, ang membro ng pamilya, ay ilayo sa kapahamakan at disgrasya. Dahil ang dua ang tanging pumipigil dito. Next slide po, Ustad. Basa po, Ustad, yung matan. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 عصما 100 إلا واحدا من أحساه دخل الجنة رواه البخاري. Shukran po, Ustad. Sabi sa isang hadith na si Abi Hurairah po, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi
katunayan daw na si Allah ay mayroong 99 na magagandang pangalan. 100 bawas ang isa, ibig sabihin 99. Sino man ang paghusayan ito ay papasok ng paraiso. Next slide po, Ustad. At sabi nga ng butihing Imam As-Sa'di rahimahullah, wa minha ismullahi a'dam alladhi idha du'iya bihi ajab. Tulad ng binasa ng ating ustad kanino. Wa idha su'ila bihi a'ta. Nakabilang dito sa mga magagandang pangalan ni Allah ay ang pangalang dakila. Na ayon nga sa mga scholars ng Islam, kung gagamitin natin ang mga pangalang ito, yung magagandang pangalan, no? At na kung saan ang isa dito ay tinatawag natin na dakilang pangalan. Kapag ginamit natin ito, ay ibibigay ang anuman ating hinihiling. Wag lang merong harang, no? Tulad ng binanggit ni Sheikh Saleh Fawzan. Batay sa isang salaysay o hadith, wa an Anas annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma du'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-manan badi'us samawati wal ard yadal jalal wal ikram ya hayyul qayyum. Sabi noon si Anas ay kasama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam habang sila ay nakaupo. No? May isang lalaki na nagdasal, sabi natin sa masjid, at pagkatapos nagdua siya. Humiling siya. Sabi niya, O Allah, ako'y humihiling sa iyo, katunayan na sa iyo lamang ang papuri, walang Diyos maliban sa iyo, O Allah, ikaw ang almanan, ang mapagbigay. Badi'us samawati wal ard, nagpasimula ng mga kalangitan at kalupaan, at nagtatanga ng jalal wal ikram, kamahalan. No? Sabi natin, kamahalan at karangalan. O ikaw na hayyul qayyum, walang hanggang buhay. No? Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad du'a lillah bi asma'ihil adim. Alladhi idha du'iya bihi ajab fa idha su'ila bihi a'ta. Sinabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa lalaki na marinig niya yung dua na yon, sabi niya katunayan na nanawagan ka kay Allah sa ngalan niyang dakila. Na kung manawagan ka gamit ito ay sasagot siya. At kung humiling ka ay ibibigay niya. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Kaya yung tanong natin, ano ba itong pangalan ni Allah na dakila? Na kapag nanawagan ng isa, gamit ito, ay sasagutin daw. At kung humiling daw tayo, gamit daw ito, ay ibibigay daw. Basa po, Ustad. اختلاف أهل العلم في اسم الله الأعظم من حيث وجوده على أقوال. القول الأول إنكار وجوده أصلا لاعتقاد لهم بعدما تفضل اسم من أسماء الله تعالى على آخر. قول الثاني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال آخر استثير الله تعالى بعلم الاسم العدم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. انتهى. القول الثالث قول من إثبات وجود اسم الله الأعظم وعينه وقد اختلاف هؤلاء المائن في الاسم الأعظم على 24 قولا. Okay. Jazakallah khair. So dito, sinabi, tulad ng binasa ng ating butihing ustad, no? Ikhtilaf al-ahl o ahl ulama, no? Magkakaiba ang mga pananaw ng mga scholar patungkol sa kung ano daw yung dakilang pangalan ni Allah mula dun sa sinabi natin na 99 names, no? 100 minus 1. So nagkakaiba sila. Ang unang sinabi ng grupo ng mga scholar, engkar, no? Sila daw ay nagtanggi o tumanggi yung ibang grupo na meron daw higit na pangalan o dakilang pangalan si Allah. Sabi nila wala. Lahat daw ng pangalan ni Allah, lahat yan dakila. Walang tinatangi. Waalaikumsalam. Walang tinatangi sa mga pangalan ni Allah. Next slide po, Ustad. Yan ang unang sinabi. Pangalawa, sabi natin, no, aqawlu tani, binasa ng ating buting Ustad, no, na ayon kay Ibn Hajar, rahimahullah, kahabagan naman siya ni Allah, na ayon sa ibang grupo, tinago ni Allah ang katasaasan sa kanyang sarili ang patungkol sa kung ano yung kanyang dakilang pangalan. No? Inuulat din to ni Ibn Hajar sa kanyang aklat. Sabi niya sa Fathul Bari na kung saan may mga grupo ng scholar na nagsabi na meron nga na Ismul A'dam, no? Sabi natin yung dakilang pangalan, ngunit
Anya ito ay tinago niya sa kanyang sarili at wala siyang pinagsabihan dito. Ito yung pangalawang pananaw nila. Next slide po, Ustad. Pangatlo, sabi natin ang Qul Talit, no, na kung saan kanilang binagyang diin o pinatotohanan nila na meron namang dakilang pangalan si Allah. Ngunit sila ay nagkakaiba-iba kung ano ba yun. No? Alin ba yung pangalan na yun mula dun sa 99 names na binanggit. Wakala Syekh Albani rahimahullah at sinabi niya, no, kahabagan naman siya ni Allah, dapat yung malaman na ang mga scholar ay magkakaiba ng pananaw sa kung ano yung dakilang pangalan ni Allah. Ayon kay Imam Albani rahimahullah, may 14, no? Sabi nga ng buting ustad, 40 o 14 kaula, no? 14, 14 yung sinabi patungkol dito. So hindi siya nagkakasundo kung ano dun sa 14 na yon, no? At itinala din ito ni Ibn Hajar sa kanyang aklat sa Fathul Bari. At kabilang dito ang mga pangalan na nabanggit tulad ng Huwa, La ilaha illahu o illa huwa, huwa daw. Ayon sa ibang mga pananaw, meron man nagsabi na Allah ang kanyang dakilang pangalan. Meron din nagsabi na Ar-Rahman, Ar-Rahim ang kanyang Ismul A'dam o dakilang pangalan. Meron din nagsabi na Hayyul Qayyum, walang hanggang buhay. Meron din naman nagsabi na Al-Hannan, yan daw ang pangalan ni Allah. Meron din naman nagsabi na Al-Mannan. At meron din grupo na nagsabi na Badi'us Samawati wal Ard. At meron din nagsabi na Dul Jalali wal Ikram daw ang dakilang pangalan. At meron din nagsabi na Al-Ahad, o parang yung Qul Huwallahu Ahad, Al-Ahad daw. At meron din naman nagsabi na As-Samad. At meron din grupo na nag-angkin na ang dakilang pangalan daw ni Allah ay Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. At merong iba, o akhirin na nagsabi, na ang pangalan daw dakila ni Allah ay Rabb. At ibang mga scholar pa ay nagsabi na ang dakilang pangalan ni Allah ay La ilaha illallah. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Wa alay al-arghab min al-tilqa al-aqwal in al-ism Allah al-a'dam huwa Allah. No? Kung saan sabi ng ating may akda ng aklat, no? Si Imam Sa'di rahimahullah. Ngunit ang mas tamang pananaw daw sa mga nasabi na ang pinakadakilang pangalan ni Allah ay ang Allah. No? Ano yung dakilang pangalan ni Allah? Matay doon sa 99 asman. No? Wa qawlan, sabi doon, yung mismong ngalang Allah. So ano yung greatest name of Allah? Allah. No? In short, ito yung pangalan na sumasakop ayon kay Imam Sa'di sa lahat ng ibang mga magagandang pangalan at kanyang katangian. At ito ang pangalan na kung saang pangtangi at mas higit. No? Walang ibang nagpangalan nito maliban lamang sa kanya. At marami mga scholar ang umayon sa pananaw na ito. Meron bang ulat na 50 mga batikang scholar noon na mga salaf at salih ang umayon sa pananaw na ito. Next slide, Ustad. At ang mga batayan nila patungkol sa Allah, ang dakilang pangalan mismo ni Allah, binanggit, wakala Ibn Qayyim rahimahullah, Ismullahi dal ala jami' al-asma' al-husna wa sifat. Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, isa siya sa mga umayon na Allah ang pinaka-dakilang pangalan niya. Nasabi na ang pangalang Allah ay sakop ang lahat-lahat ng mga pangalang magaganda at katangian ni Allah. No, ibig sabihin lahat ng sifatihi, no? Sifatihi al-ula, lahat ito ay anya nagdi-describe kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon kay Ibn Qayyim. Sinabi rin ni Muhammad bin Hassan, sami'tu Abu Hanifa rahimahullah, no? Al-ismullah al-a'dam huwa Allah. At sinabi rin ni Muhammad bin Hussein na ayon daw kay Imam Abu Hanifa. Maring kilala to ng mga old student, no? Si Imam Abu Hanifa. Kahabagan nawa siya ni Allah. Na ang pinakadakilang ngalan daw ni Allah ay Allah. At ito din ang pananaw ni Imam At-Tahawi. Merong aklat niya na Aqidatu At-Tahawi, no? At iba pang mga bantog na scholar, karamihan na kung saan ang mga scholar nito ay bihasa pagdating sa loga. Ibig sabihin sa lingwahe ng Arabe, no? They agree, nagkasundo sila na ang dakilang pangalan ni Allah ay Allah. Next slide po, Ustad. Ganun din sinabi ni Ash-Sharbini, Ash-Shafi'i, o sinabi ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, wa indal al-muhaqqiqin, innahu al-asmullah al-a'dam, faqad dukira fil Quran al-Aziz,
2360. Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, na ayon sa mga scholar na kasamahan niya, na Allah daw ang pinakadakilang pangalan niya. Sabihin, dakilang pangalan ni Allah ay Allah. Ito ay nabanggit ayon kay Imam Shafi'i sa Quran na mahigit kumulang na 2,360 times. 2,360 ulit na binanggit sa iba't ibang bersikulo ng Quran. Next slide po, Ustad. Sabi din ni Sheikh Omar Al-Asqar, no, sinabi natin, Sheikh Omar Al-Asqar, siya yung may aklat, no, na pagdedetalye patungkol sa Arkanul Iman Sittah. Yung tinatawag natin na 6 pillars of faith. Mula yung paniniwala kay Allah at paniniwala sa qadar, no? May aklat siyang sinulat dito, mashallah. Si Sheikh Omar Al-Asqar, isa sa mga estudyante o mag-aaral ni Imam Al-Albani rahimahullah. Na ayon sa kanya, alladhi yadhar minal makaranahu bainal nusus allati warad fiha ismullah a'dam innahu Allah. Fahada al-ismu huwa al-ismul wahid alladhi yujad fi jami'il nusus o kamakal. Sabi ni Sheikh Omar Al-Asqar, kahabagan nawa siya ni Allah, na ang lantad na matatagpuan natin o yung nakita nila sa kanilang pag-aaral at pagkumpirma nila sa mga katibayang nabanggit, na ang pangalan ni Allah na dakila, walang iba kundi Allah. Ito ang pangalang lumitaw mula sa lahat ng mga hadith na kanilang sinisayat. O sabi natin, inurirat o pinag-aralan, ang lumitaw doon sa mga ebidensya, ang pangalan dakila ni Allah ay Allah. Next slide po, Ustad. Sabi pa ng ating butihing imam, ang may akda ng akhlaq, wa mimma yurjah inna Allah huwa al-ismul a'dam innahu taqarral fi al-Quran al-Karim 2679. Na kung saan sabi pa na may akda ng akhlaq, Imam Sa'd rahimahullah, na ang mga sumuporta, ang mga nag-claim na the greatest name of Allah is Allah, na kung saan ayon sa kanila, dahil ang pangalang ito lang ang binanggit sa Quran na mas higit kumulang sa 2,600, sabi natin 2,697 times, no? At ito, sabi ng ating butihing imam, Imam Sa'di, na inuulat sa pag-aaral ng Al-Mu'jam Al-Mufahras. Sila yung grupo na nag-aaral ng Quran, no? Kabilang dito sa kabuang bilang ng salita, nakasama daw doon sa 2,697 yung pagbanggit sa aya na Allahumma. Okay? Subhanallah. Next slide po, Ustad. Bilang buod, sabi natin, no? Bilang buod, isa pa po, Ustad. One more slide, please. Yan. Bilang buod, sabi natin, pakibasa po, Ustad. Wala po kayong tinan. قال ابن حجر رحمه الله وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3 في البقرة وآل عمران وثاها. Yeah. Jazakallah khair. So sabi, binasa ating buting ustad na wakala Hafiz, sinabi ni Hafiz ibn Hajar, kahabagan nawa siya ni Allah. At ito raw ang pinakamalapit sa mga naiulat patungkol sa paksaing ito kung ano yung pinakadakilang pangalan ni Allah. Na ayon daw sa hadith na si Abu Umama, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pangalan ni Allah na dakila ay nasa 3 kabanata ng Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, at-Taha. No? Kung saan sabi ni Allah kama qala ta'ala fi surah al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Kabanata al-Baqarah. Na sinabi ni Allah, siya si Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay. Qala Allah ta'ala aidan, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Sa kabanata Ali Imran, sinabi ni Allah, katastasan, Alif Lam Mim, siya si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay. Ang pangatlong binanggit, qala Allah ta'ala, innani anallah, la ilaha illa ana. No? Na sinabi ni Allah, katastasan, katunayan ako anya si Allah, walang Diyos maliban sa akin. Ito ang ginamit na katibayan ng mga pumabor sa
ang dakilang pangalan ni Allah ay Allah, na ayon kay Hafid ibn Hajar, na inuulat bilang katibayan ng may akda ng aklat. Next slide po, Ustad. Ayan. ويأتي في الدرجات الثانية من قوة كونه اسم الله أعظم الحي القيوم. Yung pangalawang pananaw naman, na kung saan bibigyan natin ng daan, na pinaboran ito ni Imam An-Nawawi at Sheikh Salih Al-Utaymi rahimahullah, na ang pangalang dakila daw ni Allah ay Hayyul Qayyum. No? Ang pinakadakilang pangalan. Ngunit, ayon nga sa mga mufassirun o mga scholars ng Islam, na sila ay may pananaw na hindi maaaring sabihin o kapitan natin yung pananaw na Hayyul Qayyum. Kasi sa hadith na inilatag bilang katibayan na ang dakilang pangalan ni Allah Hayyul Qayyum, merong mga nag-narrate o nag-ulat sa hadith na ito, nakabilang sila Ubaydullah ibn Zaid, na sila ay mga taong hindi mapagkakatiwalaan sa pagpapahayag o pag-uulat ng ahadith. Kaya ito ay inilaglag o hindi ibinilang ng mga scholars natin bilang isa sa dakilang pangalan ni Allah, yung Hayyul Qayyum, bagkos ang dakilang pangalan ni Allah walang iba kundi ang Allah. Naam. Next slide po, Ustad. Yan. Kaya sabi natin, sino ba si Allah? Na very rare question, no? Lalo sa pagdadaawa natin, sabi niya, Allah kayo ng Allah. Sino ba si Allah? Baka muslima tayo, hindi natin mapaliwanag, sino ba yung Allah? No? Sandali, magchat-chat muna ako sa group, tatanungin ko muna si Abla kung ano ba meaning ng Allah, subhanallah, no? Ayon po sa mga mufassirun o mga nagpapaliwanag ng Islam, itinuturo po sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim na si Allah ang lumikha ng langit at lupa, mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita. Siya po ang Rabb al-Khaliq, ang Panginoon na may likha. Qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Suratul Muhammad. Sinabi ni Allah ang katastasan, alamin, katunayan na walang Diyos maliban kay Allah. Sabi pa sa ibang aya, qala Allah Ta'ala aidan, dalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay. Na sinabi ni Allah ang katastasan, siya si Allah, ang inyong Panginoon. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Next slide po, Ustad. Sabi pa ng may akda ng aklat bilang pagpapakilala kung sino nga ba si Allah, qala Allah Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. No? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siya ang naglalang ng kamatayan at buhay upang kayo ay pagsubukan kung sino ang may mahusay sa ating gawain. No? Ibig sabihin, nilalang ni Allah ang kamatayan at buhay para pagsubukan kayo. Kaya sa versikulong ito, matutunghayan natin, matututunan natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lumikha ng lahat, kasama yung hangin na hinihinga mo. No? At siya rin na magdudulot sa iyo para ikaw ay mamatay at muling mabuhay. Kaya sabi pa ng ating butihing imam, no? Rahimahullah, فَإِذَا خَالَ عَنْ مُسْلِمْ اللَّهُ رَبِّي فَمَعَنَا إِنَّ رَبُّهُ هُوَ الْذَاتَ الْعَدِيمَ بالعلم والكلام والرحمة والوجه يدين وغير ذلك من الصفات في القرآن والسنة رسول صلى الله عليه وسلم. Kaya sabi ng ating butihing imam, Imam Sa'di, kapag anya sinabi ng isang Muslim, halimbawa sasabihin nyo, nagtanong kayo, sino si Allah? Sasabihin mo, si Allah ang aking Panginoon, ang aking tagapaglikha. No? Ang kahulugan daw nito, matuto tayo. Pag sinabi nyo na si Allah ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon, ang kahulugan daw nito, ang maana nito, na ang ating Panginoon ay dakila na inilarawan mismo yung kanyang sarili sa Quran sa pamagitan na siya yung maalam, no? Na si Allah ay nagsasalita, kaya nga may aya ng Quran, na si Allah ay maawain, na si Allah ay may mukha, na si Allah ay may kamay, may binti, may paa, no? Sabi natin, at ang mga katangian ito ay hindi natin pwedeng ihalin tulad o itulad sa kanyang mga nilalang. Wahada ma'ana maqaraat wa huwa adah la ishkhala fihi. Sabi nga ng ating butihing imam na ito yung kahulugan ng ating binasa, kababasa lang, na ito ay malinaw at hindi malabo sa isang Muslim, no? Ito ang kahulugan na sinasabi ng mga scholar na ang pangalan ni Allah
ay mga pangalan at paglalarawan. No, nakabaliktaran naman sa mga pangalan ng iba na mga pangalan lang na tanyag lamang. Tinutukoy natin dito yung mga Diyos-Diyosa. No? Kahulugan, halimbawa, ayon sa kanya, na ang pangalang halimbawang Buddha, Krishna, Baphomet, Lucifer, ito ay mga pangalan ng kanilang Diyos-Diyosa na wala namang paglalarawan. Hindi tulad ng mga pangalang magaganda ni Allah, halimbawa, Ar-Rahman, ang mawain, tumutukoy ito sa kanyang rahma o awa. Halimbawa sabihin natin, ang Ar-Rahim, o kaya mahabagin. Tumutukoy naman to sa pagiging rahima o habag ni Allah at iba pang kanyang magagandang pangalan. Next slide, poster. Kaya maaring tanungin kayo sa inyong pagpapalaganap ng ating relihiyon. Dahil ito sinabi natin, tayo ang tama, sila ang mali. Kaya sabi nyo, bakit alaba ang tawag nyo sa inyong Diyos o inyong sinasamba? No? Bakit ba Allah? Saan ba napulot yan? No? So ayon po sa mga mupasirun, nagpapaliwanag ng Islam, al-Muslimun ya'budun Allah alladhi a'buduhul jami' al-anbiya wa rasul. No? Sabi ng mga scholars ng Islam, tinuturo po sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim na ang pantanging pangalan ng dakilang lumikha ay Allah. Kung bakit? Dahil ito naman talaga yung pinangalan niya, pinili niyang pangalan sa kanyang sarili. At ito ang pangalan na kanyang pinakilala sa kanyang mga sugo at propeta. Ma huwa dalilu? Anong katibayan dito? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya Musa, innani anallah Rabbil alamin. No? Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, O Moises, katunayan na ako si Allah, ang Panginoon ng sangkalikaan, Kabanata Al-Qassas. Sabi pa sa ibang aya, kala Allah Ta'ala, Innani anallah, la ilaha illa anna, ta'budni wa aqimis salata lidikri. Na sinabi ni Allah ang kataas-taasan, katunayan na ako si Allah. Sino ang kausap ni Allah dito? Si Musa pa rin. No? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya sambahin mo ako at magsagawa ng pagdarasal bilang pag-alala sa akin, Kabanata Taha. Next slide po, Ustad. Kaya dito makikita natin na sa kapanahunan pa lang ni Musa ay kilala na ni Musa o ni Moises alayhi salam ang kanyang Panginoon na ang pangalan o ngalan ay Allah. Kaya ang tanong natin, kilala ba mga naunang nasyon pa? So sabihin natin, i-rewind pa natin, mas palumain pa natin. Mas kilala ba ng mga naunang nasyon o mga tao ang salitang Allah bilang pangalan na nag-iisa at tunay na Diyos? Dito sabi ng mga scholar ng Islam, mula pa ng lalangin, likhain, ang kauna-unahang tao ay kilala na o tanyag na ang pangalang Allah. Kahit ang mga naunang nasyon ng mga propeta at sugo ay tanyag ang pangalang Allah. Sabi na may akda ng aklat, Allahu wahida alladhi da'anuhu alayhi salam fi qawmihi. Na sinabi na may akda ng aklat, si Allah, naiisa ang siyang ipinangaral ni Propeta Noe. Mas lumato kay Moises, no? Propeta Noe. Alam niyo yun? Yung arko, yung baha, dakilang baha, no? Ito yung pinangaral niya na pangalan ng Diyos na dapat sambahin sa kanyang nasyon. Qala Allah Ta'ala, Laqad arsalna Nuhan illa qaumihi faqala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahu ghairi. No? Sinabi niya lang katasasan bilang pagbabalita sa atin, katunayan na aming sinugo si Noe sa kanyang nasyon. At kanyang sinabi, aking nasyon o mga tao ko, sambahin niyo si Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya, ako'y natatakot para sa inyo sa parusa ng araw ng dakila. Never po, hindi sinabi ni Propeta No, na sambahin niyo si Jesus, ako nga El Shaddai. Hindi. Sinabi niya, sambahin niyo si Allah. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Ganun din sabi natin, na ayon sa may akda ng aklat, Allahu wahida alladhi nudiyal masihi ibnu Maryam ala bani Israel. Sabi pa na si Allah ang ipinangaral ng Mesiyas o Jesus alayhi salam sa kanyang nasyon na sambahin. Anong katibayan dito? Kama qala ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israel a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah wa ma'wahum an-nar wa mid-dhalimin min ansar. Sabi niya lang katastasan, katunayan
na nagsiwalang paniniwala, kafir. Silang mga nagsabi na si Allah, siya ang Jesus na anak ni Maria. Sinabi ng Mesayas ni Jesus sa mga angkan ni Israel, o mga anak ni Israel, sambahin niyo si Allah ang aking Panginoon at niyong Panginoon. Katunayan, sino man ang magtambal kay Allah at pinagbawal ni Allah, katunayan, ang paraiso sa sino mang nagshirk. At ang hantungan ng mga musyrik o nagshirk ay apoy ng impyerno. At ang mga nagmalabis, nagshirk, ay walang makakatulong, wala kayong attorney pagdating sa kabila. Subhanallah. Ngayon, patungkol naman sa nasyon ni Propeta Hud, no? Isa pa itong mas luma to kay Isa alayhi salam, kay Jesus. No? Binalita sa atin, sabi, kala Allah Ta'ala, wa qalu aj'tana lina'budu Allah wahida, ya Hud. No? Subhanallah. Kasi si Hud, sabi natin, siya'y nangaral sa kanyang nasyon, at nagsabi ang mga tao sa kanya, yung mga matatanda, yung mga elder, sabi niya, O Hud, pumunta ka ba dito sa amin para pag-utusan kami na sambahin si Allah lamang, iisang Diyos lamang? Subhanallah. Kasi sabi nga natin, si Propeta Hud ay sinugo pagkatapos ng henerasyon ni Propeta Nuh. Kasi dito nagsimula maglitawan ang mga shirk o pagtatambal sa pagsamba. Kaya akala nila na ang Diyos marami. Subhanallah. Ganon din sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنا يؤفكون. Sabi ni Allah ang katastasan, at kung tanungin mo sila, no, O Muhammad, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, nagpapalubog ng araw at buwan, kanilang sasabihin si Allah. Kaya paano sila naligaw? Kabanata Al-Ankabut. Subhanallah. Ito mga bagay na pagpapatunay. Bago pa man hirangin si Propeta Muhammad SAW, alam na ng mga Quraysh na ang Panginoon, ang ngalan niya ay Allah. Bakit? Kasi sila yung descendant ni Ibrahim a.s. At bago pa si Propeta Ibrahim, sino? Si Hud a.s. Lahat sila ay kilala nila na ang pangalan ng Panginoon ay Allah. Next slide po, Ustad. Inshallah, dito natin lalagutin to, no? Ngayon sabi natin, ang salitang Allah ba ay mula sa wikang Arabe? Arabic word ba ang Allah? Okay? Para mapatunayan natin, no? Ayon sa mga scholars ng Islam, na ang salitang Allah ay hindi nagmula sa wikang Arabe. Dahil ang salitang ito ay tanyag na sa mga taong sinungaling at walang pananampalataya, mga musyrik, mga kafir. Kahit noong una pang panahon, sa mga naunang sugo at propeta, tulad ng binanggit natin, Nuh, Hud, alayhisalam, Musa, alayhisalam, no? Na kung saan tanyag na itong pangalan na ito sa mga naunang sugo at propeta. Kahit bago pa man dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng binanggit nating aya, kala Allah Ta'ala, la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard yaquluna Allah. Sinasabi na kung tatanungin mo raw sila, mga walang paniniwala, mga musyrik, mga kafir, sino bang lumalang ng langit at lupa? Sabihin nila sa iyo, si Allah. Subhanallah. No? Kaya dahil dito, nagpapatunay lamang na bago pa man hirangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang Arabo, na ang salitay Arabic, no, sa Quraysh, ay kilala na ng mga naunang nasyon na hindi Arabo ang salitang Allah. Next slide po, Ustad. At ayon kay Imam Al-Qurtubi sa kanyang aklat na Asma'ul Husna, na ito ang isa sa mga kalituhan na dulot ng ibang mga nagsasabi na ang salitang Allah ay isang mustaq o biyak na salita. No? Na ang Allah daw ay biyak na salita na nagmula sa salitang ang Diyos. Kaya ang Allah, kaya ang Diyos. No? Na kung saan kahit ang mga ahlul kitab, ang mga samahan ng aklat, na walang paniniwala ay nagsasabi na ang salitang Allah ay nagmula daw sa wikang Arabe. Buhay pa ang mga Syrian na Christian, ang Lebanese na Christian, no? Subhanallah. Tatanungin sila, sinong Diyos nyo? Subhanallah, malinaw. Sasabihin nila, Allah. Allahu Akbar, no? Nagpapatunay na kilala nitong mga musyrik na to si Allah. Kaya tama si Allah sa pagsasabi niya sa Quran, no? Yaqulun Allah, sasabihin nila Allah. Kaya ang Allah, no? Nasabi nila na ito daw, yung mga nag-aangkin na to na nagmula daw sa wikang Arabic o Arabe, kahulugan daw nito ang Diyos at hindi daw ito ang pantanging pangalan na nag-iisa at tunay na Diyos na may likha ng sangkalikaan. Sinasabi nila na ang Allah daw ay biyak na salita, hindi siya one word, no? Al-Ilah, Allah al-Ilah. Meron nga tayong shahada, di ba? Asyhadu
alla ilaha illa Allah. So paano nangyari? Kaya sabi ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, ito yung isa sa mga pagkalito na binanggit na mga nangangaral na sinasabi na ang Allah ay nagmula sa biyak na salita na ang kahulugan ay ang Diyos. Dahil kung isipin nating mga Muslim, dahil kung aakalain natin bilang mga Muslim, na ang Allah ay nagmula lamang sa wikang Arabic o Arabe sa Tagalog, Arabe. No? Ibig bang sabihin na ang salitang Allah o ang pangalang Allah ay nagsimula lamang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O ibig bang sabihin na hindi kilala ni Propeta Abraham at Lot ang pangalang Allah? O ibig bang sabihin na hindi kilala ni Propeta Moises at Propeta Aaron ang pangalang Allah? Ibig bang sabihin nila na hindi kilala ni Propeta David at Propeta Solomon ang pangalang Allah? Dahil hindi sila mga Arabo. Ibig bang sabihin na hindi kilala ni Propeta Jesus at Juan Bautista ang pangalang Allah? Dahil ayaw nga sa tagbag-ulat na sila ay Aramaic, Hebrew, ayaw sa angkin ng mga Hudyo. Kung ating bibigyan ng puwang ang mga ito, sino ang kanilang Diyos, ano ang pangalan na tinatawag nilang Diyos? Subhanallah. Talagang mayroong pagkalito, tulad ng sinabi ni Imam Al-Qurtubi. Kaya ang isang Muslim, sinabi natin, no, kapag tinanong kung ang salitang Allah ba ay wikang Arabe, ang ating sasagot, hindi po. Dahil kilala na ng mga naunang propeta at sugo bago pa man dumating ang dakilang baha, bago pa man magtayo si Noe ng arko, ang pangalang Allah ay kilala na at ito ang Diyos na kanilang pinangangaral at kanilang sinasamba. Puputulin natin dito para magbigay tayo ng puwang sa katanungan. Mahaba pa ang ating lalakbayin, insyaAllah. So hanggang dito muna. Wa kulli qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir mu'minin fi kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Back to you, Ustad.